Okay mga Lods, welcome back to another content, and for this video, pag-uusapan po natin yung post sa akin ni Daryl Yap. Kasi gumawa ako ng content regarding po dito sa dito kay Rodrigo Duterte at saka kay Zaldico. Yung connection ni Zaldico at saka ni Rodrigo Duterte. Now, siguro mas maganda ito. Maganda to. So, una muna, ano lang naman to, basic lang naman tong pinost ko rito. Yung kasi ang kailangan nyo kasing maintindihan dito sa buong corruption issue sa Pilipinas, not one person is guilty. It's a systemic problem, meaning to say hindi lang isang tao ang may problema sa gobyerno. Gets ba? So, I think mali yung approach natin kung isang tao lang yung sisisihin natin, kung si Zaldico lang, kung si Romualdez lang, kung si Joel Villanueva lang, kung si Jesus Gadero lang. Kailangan lahat yan damay. Gets? Wala dapat sacred cow. That's the challenge na kailangan nating harapin for this whole next 3 years ng gobyernong Marcos. Okay, now, of course, ang pinopoint out ko dito, since ako ay merong anti-Duterte sentiment, hinighlight ko yung part na kung saan connected si Zaldico kay Rodrigo Duterte. The picture, of course, is just visuals, okay? Kasi ganun, ako kasi teacher ako so kailangan natin ng visual aid na tinatawag. So, ito yung tinatawag na visual aids doon. Pero, ang pinaka-importante dito is yung content or yung mismong caption. Kasi yung caption, ang aking argumento, this is the foundation of my argument. Ito yung premise ko na tinatawag. Kung bakit kailangan natin tignan to as a systemic issue, 'di ba? Hindi lang isa yung may problema. Ngayon kasi si Daddy Zaldico ay banat siya ng banat sa mga kay PBBM at saka kay Martin Romualdez. Ang ending nagiging parang de facto hero siya ng DDS, 'di ba? After niyang i-call out ng siminit si Sara Duterte, bigla na lang siyang, alam mo yun, bigla na lang number 1 bigla. Okay. So, ito yung ayan. So, bakit naging, bobo ba yan? Okay. True, I agree sa sinabi mo. Okay, now, nakakagulat lang kasi usually kasi hindi nila ako sinasagot yung mga Duterte vloggers and Duterte, yung mga tao sa Duterte. Pero nagulat ako. I was shocked. Kasi no less than Daryl Yap actually replied to my post. And sa tingin ko kasi nakaka-pierce na ako sa zeitgeist ng mga DDS vloggers. Kasi of course, galing kasi ako sa influencer side. Okay, influencer kasi ako initially. So yun yung pagkakilala sa akin ng tao, and debunker yung aking branding. Kaso mostly ang dinidebunk ko yung mga related sa mga social media issues, hindi directly sa politics. Ngayon kasi, I'm really happy kasi parang tumagos na ako sa diba? Finally. Actually, dati pa naman. Pero, not on the level ni Daryl Yap. Kasi malaki si Daryl Yap relative kay Joey, kay Banat Bay, diba? Si Daryl Yap kasi yung masasabi nating biggest na Duterte allied na tao kasi nasa mainstream media kasi siya, di ba? Sila Joey kasi mga sorry. Hindi, well, they are cheap vloggers. Okay, mga cheap vloggers yung mga yan kasi lahat ng gagawin ni Duterte tama lagi. Hindi nila kino-question. So doon tayo nagkakaproblema sa mga ganitong galawan. Ngayon. Okay, so again, basahin nyo muna yung premise ko. Again, ang pinaka-point nitong post ko is the connection of Zaldico to other DDS allies and how we should take this problem as a systemic problem na hindi lang isang tao ang involved. Hindi lang si Romualdez, hindi lang si Zaldico, hindi lang si Cheese, hindi lang si Joel, everyone gets. Going back, nag-reply siya, ganito kabobo, okay? Matapos siminit ni Zaldico si Inday, matapos ng kahayupan ng Congress kay VP, nakalkal na picture evidence na. See, that's not the point. That's not the point, di ba? This is mere visual aids or para lang tignan ng tao yung nakasulat dito.
'Di ba? Yun kasi yung point nitong mga ganitong post. Kaya nga may caption siya kasi babasahin mo yung caption. Gets? Pero tinignan niya, ang pinopoint ko rito kasi it's not really the picture. It's the caption and the actual visuals that Duterte and Zaldico are at least magkakilala or at least meron silang event na kasama sila. That was the whole point of the picture. Okay? Kasi pag walang picture yan, parang ang boring tignan, di ba? Kaya nga, kaming mga teacher, ang unang tinuturo sa amin, kailangan, to stimulate the mind, you need visual aids na tinatawag. Siyempre, etong stupid na to, bobo eh. Ang lakas dyan ang tawag yung bobo, tas bobo. Diba? Because that's not the point, okay? The picture is not the point, di ba? If you bother actually to read the points, and you can actually Google this. Kunyari, DepEd laptop scam. Actually, si VP Sara mismo, kung naaalala niyo yung isang speech niya, sinabi niya, yung confidential funds daw, excuse me, ng DepEd, ginamit daw sa pagkalkal niyang DepEd laptop na yan, which is involved doon si Zaldico. See? It all interconnects. My point here, mga Lods, is that lahat ng sasabihin ko sa inyo, may backup yan ng katotohanan. Pwede nyong kalkalin yan sa Google. Okay, that's the point. The picture is just a visual representation of the connection between Zaldico and Duterte. But that does not disqualify, hindi nagdi-disqualify na may connection din siya kay Romualdez, kay BBM, di ba? More so kasi kongresista siya nitong mga panahon na to and contractor siya. Kumbaga, dati nung panahon ni Duterte, parang siya yung Diskaya. Gets nyo? Ganun yung level niya in my opinion, of course. That's the point there, okay? Again, hindi yung picture ang evidence, ito ang ebidensya. The picture is mere visual aids, okay? What is important is the argument within the picture, okay? O di ba? O top contractor siya noong panahon ni Duterte. May listahan diyan. Okay? Basahin natin yung mga bobong ano niya. O yan, alam na paid vlogger yan. O ano? O talaga. Kung let's assume na tama yan, ano naman? Mali ba yung sinabi ko? The fact na maraming nag-agree diyan, the fact na meron niyang 28,000 na reactions at saka actually at saka maraming nag-a-agree dyan, di ba? Ang galing mag-edit ng picture, pre. Galit mga DDS dyan, bulaga mga DDLS dyan, ikulong pareho. Yan, na etong si Albert Almazan, nakuha niya yung point ko, di ba? Ang daming bulag na DDS. O yan, pakisend yung source. Pwede man naman kasing i-google yan. I-type nyo, DepEd laptop scam. Kaninong kumpanya yung lalabas? Yung sino yung mga contractor noon na nag-acquire noon. Ano yan, do your own due diligence dyan. O, tingnan natin sa share post. Ay, ba? Oh! OG Diaz! Come on! Come on, I made it! I made it, mga kamatis, mga kaibigan. I made it! I fucking made it! Ngayon ko lang nakita to. Maneoji. Kaya pala super viral ako, mga Lods. My God. OG Diaz na yan, may gulay. Okay, galingan na to ngayon. Tapos sa dulo, no exception. Tama naman, hindi niya kasi nagigets yung premise ng argumento. Pero sabi ko nga sa inyo, galingan na to ngayon. Napansin tayo ng OG Diaz. My God! I'm so excited, mga Lods. At pwede ko na ba, hindi ko pa i-full force kasi i-reserve ko yung aking mga tunay na banat kapag nagdedebate na kami. Kasi sa bandang dulo, you have to wait until the end of this video para marinig nyo yung aking coup de grace na tinatawag. Kasi di nila kayang maging presidente si VP sa Inday Sara. Una sa lahat,
Daryl Yap, paano mo naman nakasigurado nagiginhawa ang buhay ng kayanin? Kung hindi kayanin, sino hindi kakayanin namin? Tandaan mo, the kakamping is the third party here. We're just quiet dyan sa Gedli. We are just waiting for our turn. Our turn is in 2028. We will push for good governance like what we have. Anong motto ng Mama Leni nun? Simple lang. Sa gobyernong tapat, angat buhay ang lahat. Transparency. Hindi ba yan ang hinahanap natin ngayong mga panahon ng ngayon? Transparency. Pero anong pinili nyo? Unity. O anong nangyari sa unity? Sila-silang mga buhaya ang nagkakainan, mga buwakang inang yan. Diba? Ngayon, pinapakita ko sa inyo ang napaka-unbiased na take dito sa issue na to. Kung kailangan ikulong si Romualdez, if the evidence points to him, then jail him. Jail him. Kung kay Chis Escudero, then jail him. At pero, wag rin natin kalimutan yung confidential funds ni Mama Sara. Kala mo, nakalimutan ko na yan? Hindi pa namin nakakalimutan yan. Sisingilin ka namin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tandaan nyo, sa February, pwede na ulit mag-file ng impeachment complaint. Kung ikukulong natin ulit si Bong Revilla, kung ikukulong natin ulit si Jinggoy Estrada, isabay na natin si VP Sara. Kung may kaso ha, kung may administrative case. Kaya ang Ombudsman Remulla, galaw-galaw. Pero dito sa baba, since pinansin mo ko Daryl Yap, gusto ko sana kitang imbitahin sa isang debate. Tayong dalawa, one-on-one with Nico David. Nico David versus Daryl Yap. Ang ating pagtatakbo. Nabubulol na ako. Kahit sa ang platform game ako, sama mo si Banat Bay para hindi lugi. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga loves.